Sa isang maliwanag at payapang umaga, nagpasya ang magkakaibigan na magtungo sa bundok ng Tambara sa lungsod ng Talisay. Layunin ng kanilang paglalakbay ang makapagpahinga, makalimot sa ingay ng araw-araw na buhay at muling mapalapit sa kalikasan. Habang sila'y umaakyat, sinalubong sila ng malamig na simoy ng hangin at tanawing hitik sa luntian. Ang halakhakan ay pumuno sa bawat hakbang, mga kwentong puno ng alaala, mga larawang kuha bilang alaala ng isang masayang bakasyon. Ang pagod ay napalitan ng tuwa at ang bawat sandali ay naging mas makabuluhan dahil sila'y magkakasama. Sa tuktok ng bundok, saglit silang huminto. Pinagmasdan ang lawak ng tanawin at pinakinggan ang katahimikan na bihirang maranasan. Tunay na ang araw na iyon ay isang paalala ng halaga ng pagkakaibigan at ng ginhawang dulot ng kalikasan. Ngunit habang papalubog ang araw, nagbago ang kanilang landas. Mula sa bukas na daan, sila'y pumasok sa masinsing gubat. Tahimik, malamlam ang liwanag at nababalot ng hiwaga. Dito nagsimula ang isang bagong yugto ng kanilang paglalakbay. Isang hakbang mula sa masayang bakasyon tungo sa hindi pa nila lubos na kilala. At sa pagpasok nila sa gubat, unti-unting naglaho ang ingay ng tawanan, napalitan ng katahimikang tila may ikinukwento ang bawat anino at bawat yabag. Habang papasok sina Totong, Dindo at John Ray sa gubat, napansin nila ang biglaang pananahimik ng paligid. Walang kuliglig at tila huminto ang hangin. Dito pa lamang ay nakaramdam na sila ng panganib, lalo na nang uminit ang anting-anting na suot ni Totong bilang babala. Lumitaw ang aswang mula sa dilim. Hindi ito agad umatake. Sa halip, pinaramdam muna nito ang takot sa pamamagitan ng halakhak at pagbabanta. Sinubok nito ang kanilang loob, umaasang may uurong o matitinag. Humarap si Totong sa aswang at sinimula ng orasyon. Sa sandaling iyon, nagkaroon ng liwanag at lakas ang paligid. Ang anting-anting ang nagsilbing panangga, dahilan upang bahagyang umatras ang aswang. Biglang sumugod ang aswang. Dito nagsimula ang tunay na labanan. Si John Ray ang unang kumilos, binato niya ng malalakas na tigalpo ang gabunan upang gambalain ang galaw ng nilalang, habang si Dindo ay patuloy na nagdarasal upang palakasin ang loob ng grupo at pahinain ang kapangyarihan ng kalaban. Nagalit ang aswang at paulit-ulit na umatake, pilit na inaabot si John Ray ng matalas niyang koko, ngunit sa bawat pagsugod nito ay sinalubong ito ng tigalpo at paniniwala at pagkakaisa ng tatlo. Unti-unting humihina ang aswang dahil hindi nito kayang tiisin ang lakas ng orasyon at tapang ng mga antingero. Sa huling sandali ng labanan, sabay-sabay silang kumilos. Pinutol ni John Ray ang daraanan, pinalakas ni Dindo ang dasal, at itinaas ni Totong ang anting-anting habang binibigkas ang huling panalangin. In hoc vincit emperat cascas vacas empas, at huli isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw sa gabunan. Naglaho ang aswang na parang usok at tuluyang nawala ang dilim. Bumalik ang mga tunog ng gabi, hudyat na tapos na ang labanan at ligtas na muli ang lugar. Salamat sa pakikinig, follow, like at share para update kayo sa bago kong post. Salamat!